Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil nawala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, "Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila." At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, "Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." At sila nga ay nagdiwang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ogie, isa sa mga youth leaders ng Canossian Youth in the Philippines. At nandito po tayo sa ikalawang araw ng ating 40 araw na pagninilay at paghahanda para sa nalalapit na paggunitan natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At kahapon, sinimulan po natin itong 40 araw na paglalakbay sa pamamagitan ng pagninilay na pinangunahan po ni Father Alan Ferdinand Dizon, FDCC. And ngayon po, nandito tayo sa pangalawang araw. Sa pangalawang araw ng ating pagninilay, ipinapahiwatig sa atin na ang sentro ng panahon ng Kwaresma ay ang pagpapatawad. Ang Kwaresma ay panahon ng pagpapatawad. Una, sa sakramento ng pagbabalik loob. Kaya nga sa mga panahong ito, hinihikayat ang lahat ng mangumpisal at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa natin. Sa kumpisal, ang ating pagkataong durog at basag dahil sa kasalanan ay niyayakap ng Diyos upang muling mabuo. Tulad ng kung paanong patakbong sinalubong ng ama ang kanyang umuwing anak sa talinghagang ikinuwento ni Jesus. Sa kumpisal, tila ba patakbong lumalapit ang Diyos na muli tayong niyayakap, hahagkan at yayakapin. Pangalawa, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Sa maraming pagkakataon, yung mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan, masaya na, nagpapatuloy na sa kanilang buhay. Pero ikaw, alipin pa rin ng galit at sama ng loob dahil napakahirap para sa atin ang magpatawad. Totoo naman, ang pagpapatawad ay hindi madali. Kaya nga kailangan natin ng tulong at ng grasya ng Diyos. Kaya kailangan nating ipagdasal. Kaya kailangan nating lumapit sa Diyos. Kasi kung tayo lang, hindi natin to kakayanin. Hindi madali ang magpatawad. Tandaan natin na ang unang nakikinabang sa pagpapatawad ay hindi lang yung taong papatawarin natin, kundi tayo mismong nagpapatawad. Hindi lamang natin pinapalaya yung taong nakagawa sa atin ng kasalanan, bagkus pinapalaya din natin yung ating mga sarili sa lahat ng sama ng loob, sa lahat ng hindi magandang pakiramdam, at
mula sa sakit na ibinibigay sa atin ng kanyang pagkakasala. Sa huli, sana patawarin mo rin yung sarili mo. Alam ko sa maraming pagkakataon ng buhay natin, iniisip natin na ikaw yung may kasalanan. Maraming bagay sa buhay mo na nangyari na pakiramdam mo ikaw yung nagkamali. Patawarin mo yung sarili mo. Kasi minsan, kahit na ikumpesal na natin yung kasalanan natin sa Diyos, na ikumpesal na natin yung ating kasalanan sa pari at napatawad na tayo ng Diyos, hindi mo pa rin napapatawad ang iyong sarili. Kaya sana lagi mong tandaan na hindi ikaw ang iyong pagkakamali at huwag mo itong gawing iyong pagkakakilanlan. This is not your identity. You are not your sin. You are not your mistake. God created you beautiful. God created you good. God created you to be in His likeness. So, huwag mo sanang isipin na ang pagkakamaling nagawa mo ay ang magiging pagkakakilanlan mo. Hindi. Ang pagkakakilanlan mo, ikaw ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at ikaw ay pinuno ng pag-ibig. Kung dumating man sa mga pagkakataon na ikaw ay nakakagawa ng mali, nakakagawa ng kasalanan, dulot ng kahinaan bilang tao, huwag mo sanang isipin na ikaw yon. Ang iyong pagkakamali ay hindi ang iyong pagkakakilanlan. Kaya sana, lagi mong tatandaan na ang lumikha sa iyo ang mas nakakakilala sa iyo. Sa huli, hinihiling natin na sana sa panahon ng Kwaresma, magkaroon ng panahon ng pagpapanibago sa ating mga buhay. Pagpapanibagong aalis doon sa naunang sitwasyon patungo sa bagong buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ay palagi lamang naghihintay. Hindi siya nagbibilang kung ilang beses ka nang nagkakamali. Ang hinahantay niyang palagi ay kung ilang beses kang babalik. At sa bawat pagbalik, kahit na maraming beses nang lumayo, kahit na maraming beses nang tumakbo paalis, lagi siyang maghihintay sa iyong pagbabalik, sa ating pagbabalik. Kaya sana, huwag mong isipin na pag nakagawa ng kasalanan, tapos na ang lahat. Ang Diyos ay laging narito para hantayin ang ating pagbabalik. Lagi siyang nandiyan para yakapin ka, amuin ka, haggan ka, tanggapin ka sa mga panahong babalik ka. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa mga pagkakataong lagi mo kaming tinatanggap kahit kami po ay nagkakamali, kahit kami po ay lumalayo sa iyo. Sana sa pagkakataon pong ito sa aming paggunita muli ng panahon ng Kwaresma, makita po namin ang biyaya ng pagpapatawad mula sa iyo, mula sa amin, papunta sa mga taong nakagawa sa amin ng kasalanan. Nawa, sa panahon ng Kwaresma, tuluyan naming maihanda ang aming mga puso sa biyaya ng muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Bilang pagninilay, nais ko lamang pong magbigay ng 3 katanungan. Una, dumating na ba sa punto ng buhay mo na nahirapan kang magpatawad? Ikalawa, paano mo naramdaman ang biyaya ng pagpapatawad mula sa Diyos? At pangatlo, ano ang mga bagay sa iyong sarili na hindi mo pa napapatawad? At sa palagay mo, ano yung kailangan para makaraos mula dito sa bigat na dulot ng kasalanan?